Kinwestiyon ni Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D ang aksyon ng gobyerno sa flood control scandal. Bagamat welcome daw na mayroong mga nakakasuhan, hindi naman tiyak kung dahil ito sa ebidensya o estado ng politika. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Sa 2 araw na pagkilos ng Iglesia ni Cristo, malinaw na nailatag ang panawagan nila sa pamahalaan na transparency, accountability at justice. Ganito rin ang magiging sigaw ng ilang grupo na makikilahok sa trillion-peso march na isasagawa naman sa November 30. Sabi ni Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D, kaisang diwa sila ng taumbayan sa mga nais malaman ng katotohanan. Sa panayam ng Kong Radio ng Abante kay D, may 3 sigaw rin ang kanilang grupo. Una, ilantad ang lahat ng katotohanan ukol sa flood control scam. Duda si D na hindi pa transparent ang gobyerno sa ilang mga aspeto ng issue. Kino-question ni D ang pinakahuling aksyon ng pamahalaan kaugnay ng biglaang pagkaso kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Hindi pa nangyayari yung totoong transparency kasi yun nga, ano yung nagbago between this week and last week from walang nung nakaraang linggo ang posisyon ng Pangulo ay hindi sapat yung ebidensya laban kay Martin Romualdez versus this week ay biglang may kaso na. No? So talagang base ba sa ebidensya yung pagpapasya ng ating Pangulo o parang base sa political na sitwasyon? Sa tingin ni D, hindi kusang pagpapasya ang mga naging pagkilos ng pamahalaan. Anya, tila nayanig ang Pangulo dahil sa pagkalampag ng taong bayan. Naniniwala rin si D na hindi dapat iligtas ng Pangulo ang kanyang sarili sa investigasyon. Balik ang perang ninakaw. Yan ang ikalawang sigaw ng grupo. Ayon kay D, dapat nang simula ng gobyerno ang pagsasampa ng forfeiture cases para habang nililitis ay mabawi mula sa mga politiko at sa iba pang sangkot ang mga umano'y ninakaw mula sa kaban ng bayan. At ikatlo, sabi ni D, isisigaw nilang dapat nang ikulong ang mga kurakot. Sa ganitong paraan anya, sapat nang makita ng taong bayan ang totoong kahihinatnan ng anomalya. Duda si D sa ombudsman kung independyente o sariling disposisyon ang paggalaw nila sa mga investigasyon ng ahensya. Ako po yung nagdadalawang isip po sa ating ombudsman. Sa isang banda, hindi ko matanggal yung alaala ko na talagang matagal na siyang kaalyado ni President Marcos. No? So medyo kaduda-duda kung totoong independent yung ginagawa ng ombudsman. Panawagan pa ni D, maging maingat at mapagmatyag. Umaasa si D na matatapatan nila sa November 30 ang bilang ng mga nakipagkaisa noong September 21. Para sa Agenda Weekend, Mavic Trinidad, Abante.